Amen. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa privilege po na binigay sa atin ni Pastora para makapag-speak ulit. At ang speak po natin ngayon ay patungkol sa pagtuturo ni Dr. Jonathan David. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maipaliwanag ng maayos at maraming salamat po sa bawat nakikinig. Amen. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is The Incarnate Power of the Holy Spirit. Amen. Bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Lord, maraming salamat Lord sa umagang ito na patuloy Lord nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tapusin mo Lord ang bawat isa na makikinig ng iyong salita. Naway buksan mo Lord ang aming isip, ang aming kaluluwa, ang aming spirito Lord upang tumanggap Lord ng mga bagay na makalangit. Patawarin mo kami Lord kung meron kami Lord kakulangan sa iyong harapan at naway maraming salamat sa iyong banal na Espiritu Lord na patuloy Lord na nasasama sa aming pakikinig Panginoon. Maraming salamat. Bless po Lord ang bawat isa. At maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pag-usapan natin ngayon, katulad ng nasabi ko kanina, ay patungkol sa series studies ni Pastor Jonathan David o Dr. Jonathan David. Ang pamagat po nito ay The Incarnate Power of the Holy Spirit. Yung unang nabasa ko yung title na to, kasi pag sinabing mong incarnate, naging flesh. At sabi ko, paano naging flesh ang Holy Spirit? Yung binasa ko siya, pinag-aralan ko, doon ko naintindihan. Ayun pala yung ibig sabihin, the incarnate power of the Holy Spirit. Amen? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans 8:9-11. Sabi dito, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. Amen. Sabi dito, this is not referred to our resurrection, but to our mortal bodies. Our bodies will not be mortal if it is in the grave. Amen. Tandaan natin nang nagkasala si Eva at Adan, namatay po ang ating espiritu. Unang namatay ang ating espiritu. At later on, namatay na ang flesh. At dahil namatay ang ating espiritu, ang espiritu kasi natin, siya ang nagko-connect sa atin between mankind and God. Tapos yung nagkaroon ng kasalanan, naputol po ito. Diba nagkaroon ng gap, napakalaking gap. Kasi at ang nagkaroon ng ang naging gap nito ay yung kasalanan ng tao. At ngayon, dahil sa ating Panginoong Hesus, yung tinanggap natin yung kanyang redeeming works sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ulit ng link between God and human. Amen? Hindi naman ibig sabihin na nag-resurrect yung ating mortal bodies. Hindi, ang nag-resurrect po yung ating spirit man. Amen? Yung ating mortal bodies, dahil andito pa tayo sa lupa at nagkakasala pa, hindi pa ito yung ganap na ating katawan. Amen? Pero dadating din yung panahon na yung mga pag-ating ng ating Panginoong Hesus, yung mga namatay, mare-resurrect. Tayo ay pupunta sa langit at kasalubungin natin ng Lord at bibigyan tayo ng glorified bodies. Ang ating mga body ay magiging glorified na. Amen? Mawawala na yung sinful nature nito. Amen? Kaya, sabi dito, the Holy Spirit dwell in us for the purpose of quickening our mortal bodies with the resurrection power to give it life, health, vitality, and strength. Amen? Yung nagdwell sa atin ng Holy Spirit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tandaan natin, di ba, sabi sa Biblia, our body is the temple of God. Ang Holy Spirit ay nagdudwell sa atin sa pamamagitan ng kasi yung righteousness ng ating Panginoong Hesus ay in-account sa atin. Kaya ang Holy Spirit
makakadwell na siya sa ating mga mortal bodies. Amen? Kasi kung wala ang resurrected power ng ating Panginoong Hesus, kung wala ang ating Panginoon, hindi natin siya tinanggap, hindi kailanman magdudwell ang Holy Spirit sa atin. Amen? Dahil sa ating Panginoong Hesus, kaya nakakapagdwell ang Holy Spirit sa atin. Amen? Hindi sa ating mabubuting gawa, kundi kinakount sa atin yung kabutihan, yung righteousness ng ating Panginoong Hesus, kaya ang Holy Spirit nakakadwell na sa atin. Amen? At may mga benefits yun. Sabi dito, it will give life. Diba, nagkakaroon ng buhay. Paano nagkaroon ng buhay? Nagkaroon ng health, vitality, and strength. Diba? Paano nagkaroon ng buhay? Diba, nagkaroon nga tayo ng sense, ng purpose. Kasi ang taong walang Diyos, walang purpose. Diba? Kaya, yung na-resurrect tayo, nagkaroon na tayo ng buhay. Amen? Nagkaroon na tayo ng purpose. Diba? Kaya nga tayo na born again. Nabuhay yung ating espiritu. At kasabay nito, pati yung ating purpose sa buhay. Amen? At lumalabas ito hanggang sa ating physical na katawan. Hindi man 100% na nagre-radiate ito, pero naniniwala ako na may part ng ating physical life na nag-radiate. Ano natin? Lahat ng bagay galing sa spiritual na bagay o spiritual world. Nagmamanifest ito sa ating mundo. Amen? Aalala ko lang si Papaps noon, yung nag-share siya ng word of God sa isang foreigner. Ang sabi sa kanya ng foreigner, I saw your face glowing. Ano ba yung nakita niya? Hindi naman siya nagbelo, di ba? Nakita niya yung nagmamanifest yung Holy Spirit. Di ba? Hindi natin nakikita, hindi natin nakikita physically, pero yung mga ibang tao nakaya na makita. Amen? Depende yan sa ano yung binibigay ng Lord sa atin. Diba? Nagiging maliwalas yung mukha natin pag nag-share tayo ng Word of God. Hindi tayo mukhang nasaniban ng simang. Meron ba, pag nag-share ba tayo ng Word of God, nakasimangot tayo? Puro wala naman ako na rin. Kasimang. Kundi, diba? Nakita sa atin yung buhay na binigay sa atin ng Lord. Sabi dito, this is God's medicine, not natural but supernatural dose to move us forward in the kingdom advancement. Amen. We are not trying to exercise faith for our healing. We are simply recognizing the fact that the Holy Spirit, our quickening agent. Amen. Sabi dito, yung binigay sa atin ng Holy Spirit, di ba, hindi naman 100% nawala yung sakit natin. Di ba, may mga isip ba sa atin, may mga sakit pa rin. Diba? Meron naman ng galing. Meron ako narinig na pastor. Diba? Pagkatapos niyang tanggapin ng ating Panginoon Jesus, tsaka siya nagka-cancer. Diba? Hindi naman ibig sabihin, hindi kaya magpagaling ng Lord. Kundi, meron siyang purpose kung bakit natin nararanasan yung mga sakit dito sa mundo. Naniniwala ako doon. Kasi, minsan ginagamit ng Lord yung mga, binayaan ng Lord yung mga sakit para matupad yung purpose niya sa atin. Amen? Ma-realize natin, magkaroon tayo ng learnings. Amen? Hindi naman ibig sabihin nagkasakit tayo ay pinarurusahan tayo ng Diyos. Hindi po. Merong purpose yun. Amen? Sabi dito sa 1 Peter 2:24, and He Himself brought our sin in His body up to the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds we are healed. Amen. Ako naniniwala ako, ang unang gumaling sa atin yung ating spiritual. Diba, nagkaroon ng healing. Amen. At lumalabas na ito outwardly. Amen. Tandaan natin na sabi dito, bakit sabi that we might die to sin? Sabi ng namatay sa kasalanan, wala na tayong tinanggap natin ng ating Panginoong Hesus, dapat wala na tayong kamalayan sa kasalanan. Amen? Kasi ang isang patay na tao, kahit anong gawin mong pananakit dyan, saktan mo yung katawan niya, yung kanyang flesh o kanyang physical na body, hindi na nagre-react yan. Ayun yung gusto ng Lord, na we might die to sin. Ibig sabihin ay dapat wala na tayong pakiramdam,
wala na tayong nararamdamang pleasure, wala na tayong, hindi na tayo excited gumawa ng kasalanan, kasi patay na tayo sa kasalanan. Amen? At mamuhay tayo sa righteousness, kasi lahat ng ating kasalanan, nilagay na ng Lord sa cross. Amen? E tanong, bakit nagkakasala pa rin tayo? Bakit pa rin tayo na nagkakamali? Minitang ulo, di ba? Minsan, may mga bagay tayong hindi natin inaasahan, nagagawa pa rin natin. Bakit? Kasi, nandito pa tayo sa flesh. At ang flesh natin ay naka-inclined sa gawain ng kasalanan. Kaya nga tawag na sinful nature, di ba? Kasi yung flesh natin ay patungo pa rin sa kasalanan. Pero sabi ko nga, hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo righteous. Amen? Kasi ang righteousness natin hindi dun sa atin. Ang righteousness natin ay galing sa Lord. Amen? At ibig sabihin kasi nang namatay sa kasalanan, napunta na tayo dun sa New Covenant. Ano ba yung Old Covenant? Kasi ang Old Covenant kasi is about the law. O yung kautusan ni Moses. At ang kautusan ni Moses ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kamatayan. Kasi dahil sa law, nalaman natin na makasalanan tayo. Mabuti ba ang law? Mabuti ang law. Kasi nalalaman natin na may mali tayo. Pero ang sting ng law, nagdudulot ito ng kamatayan. Amen? Kasi nalalaman mong makasalanan ka. Ang kasalanan, ang wages ng kasalanan, ay kamatayan. Kaya ang law, nag-brought out ng kamatayan. Amen? Naintindihan nyo po? Pero ang binigay ng ating Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. Paano niya nagawa yun? Kasi ang ating Panginoong Hesus, siya lang ang tao na nakapulfill ng law. Diba sabi niya dito, I came to gawin ang law, hindi para i-abolish. Sinabi niya lang sa sarili niya yun. I came to not abolish the law, to fulfill it. Kasi ang isa rin sa dahilan ng Lord kung bakit siya pumunta sa lupa is to fulfill the law. Kasi hindi natin kayang i-fulfill ng law. Hindi natin kayang sundin ang lahat ng batas. Sa 383 na batas ng ano pa lang ng Old Testament na binigay ni Moses sa Israelites, hindi natin kaya, ito pa rin yun. Kaya ang ating Panginoong Hesus ang nag-fulfill nun. Amen? Siya ang nag-fulfill nun para i-account sa atin yung fulfillment ng law. Kasi hindi natin kaya. Siya ang nakapatupad ng law at i-account sa atin. Amen? Kaya, yung sin namatay na. Kasi, ang Panginoong Hesus ang nag-fulfill ng law. Na nagkukos, na nagpuproduce ng death. Okay? Naintindihan po? Naintindihan mo, Jack? Naintindihan mo ba, Jack? Baka kailangan po kapaliwanag Sabi dito, He bore our sin in His body on the tree. He died because of our sin. When He died, we died. When He arose, we arose. He was made alive and we were made alive with Him. Amen? Ayun yung new covenant ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yung kanyang death, burial, and resurrection. Sabi dito, our spirit is righteous. We are justified, we are now vindicted. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, we are righteous na. Amen? We are righteous na. We are justified na. We are now vindicated. The Holy Spirit is now at working within our spirit to work out this salvation to full measure. Amen? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ngayon ang Holy Spirit nakakagalaw na sa buhay natin. Amen? Dahil yung righteousness ng ating Panginoong Hesus ay in-account sa atin. At ang nakikita ng Holy Spirit, hindi yung righteousness natin, kundi yung righteousness ng Lord, ng ating Panginoong Hesus, na in-account sa atin. Amen? When the Holy Spirit dwells in us, we allow Him to quicken every area that is dead. We allow Him to give life in every area where sin nature from our spirit has contaminated it. Amen?
Diba? Kaya nga, yung mga contamination natin, every time na lumalabas ulit yung ating sinful nature, diba? Kaya nga ang Holy Spirit, kinukonvict tayo lagi. Dahil pag lumalabas yung sinful nature natin, pinapakita ngayon ng Holy Spirit, kinikwiken tayo ng Holy Spirit, mali ang ginagawa mo. Diba? Dapat mamatay na yung kasalanan na yan sa'yo. At yun ibig sabihin ng tawag dito, kukuwikin ng pagbibigay ng buhay ng Holy Spirit sa atin. Amen. Sabi, we want Him to touch our body and put the end to an end to death by give it life. Amen. We want Him to touch our mind and renew our thoughts by giving us thoughts of Christ in our mind. Sabi nga, the mind of Christ. Kailangan daw natin kung anong iniisip ng ating Panginoong Hesus, ayun din dapat ang ating nasa isip. At ang Holy Spirit ang magre-remind sa atin. Di ba sabi sa Bible? Kaya binigay ng Holy Spirit to give us revelation about Christ. Kasi di naman natin sino ba na-meet natin sa Christ nung panahon ng 30 AD? Hindi mo natin na-meet si Christ eh. Di ba? Ang word lang, yung Bible lang doon ang nalalaman about Christ. Pero ang nagbibigay sa atin ng revelation, ang Holy Spirit. Amen? Kasi without the Holy Spirit, walang revelation ang Bible. Ang Bible magiging nobela na lang yan. Magiging comics na lang yan kung walang Holy Spirit. Kasi walang magbibigay ng revelation sa atin. Kaya maraming mga tao na nagbabasa ng Bible pero hindi nagbabago. Hindi nila naintindihan. Kasi walang revelation ng Holy Spirit. Amen? Walang revelation ng Holy Spirit. Eh, pag nagbabasa ba tayo at di natin naintindihan, sabihin natin, naku, wala yata ang Holy Spirit sa akin. Amen? Hindi. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo agad naintindihan kasi lalo na yung mga malalalim na passage. Pero, merong tinuturo ang Lord sa iyo. Merong binabago ang Lord sa iyo sa pagbabasa mo ng salita ng Lord. Amen? Kasi ang kaibahan mo, yung mga taong iba nagbabasa, para sa kanila, wala lang. Walang pagbabago. Pero ikaw, meron unti-unting pagbabago. From glory to glory. Amen? Sabi that the mind of Christ. Sabi nga, ang Holy Spirit ang magre-reveal nire-reveal niya si Kristo sa buhay natin. Amen? Sabi, Romans 12:2, sabi din, do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, so that you may be proved that what the will of God is and which is good and acceptable and perfect. Amen. Sabihin ng renewing of mind, 'di ba? Ang ibig sabihin ng renewing of mind is repentance. Yan, 'di ba? Sabi nga, ano ba ibig sabihin ng repentance? Renewing of mind. May narinig ako kanina sa isang reel, sabi niya, ano ba yung totoong repentance? Sabi, ang repentance, hindi lang ito nanghingi ka ng sorry. 'Di ba? Ang totoong repentance, may restitution. Ano ibig sabihin ng restitution? Kung meron kang taong pinagsinungalingan, humingi ka ng sa Lord ng sorry. Hindi man ibig sabihin, pinatawad ka ng Lord. Pero ang restitution, lumapit ka rin sa taong pinagsinungalingan mo. Manghingi ka rin ng sorry. Kung meron kang taong nagrabyado, inutangan, pero wala kang balak na isole. Diba? Yan naman, marami tayong ganyan eh. Diba? Pinautang, pero wala pala balak magsole. Pero kung totoong, naintindihan mong mali yun, at hingi ka ng tawad sa Lord, hindi natatapos doon. Dapat may restitution. Ang ibig sabihin ng restitution, isuli mo yung ninakaw o yung maling motibo mo. Diba? Kasi ang good example diyan si Sakeo. Diba? Si Sakeo, yung batang yung tax collector na maliit, natatandaan niyo na. Yung pumunta si Jesus sa bahay niya. 'Di ba sabi niya, isusuli ko lahat nung nanganinakaw ko. Nalimutan ko 3 times o 4 times doon sa akin ninakaw. Nakita mo doon, sabi ng Lord, yung kaligtasan ay dumating na dito sa tahanan ni Sakeo. Siya man din ay
lahi din ni Abraham. Nakita ba natin na si Sakeo lumapit sa Lord, patawarin mo ako, Panginoon. 'Di ba? Hindi ko nakita, hindi ko narinig na nagsorry si Sakeo sa ating Panginoong Hesus. Ano naging response niya? 'Di ba? Sabi niya, tumayo siya at sinabi niyang, isosoli ko ang mga aking mga nanakaw sa tao. Isosoli ko ng 4 times. At sabi sa kanya ng Panginoon, dumating na ang kaligtasan sa bahay nito. Kita ba natin yung repentance? 'Di ba? Kasi minsan repentance nasa isip lagi natin, Lord sorry Lord, Lord sorry Lord. Pero walang restitution. Walang pagbabago. Walang hindi ka gumagawa ng paraan para maituwid ito. 'Di ba? Ang restitution ni Sakeo is para matuwid niya yung pagkakamali niya, binalik niya sa tao yung kanyang pagkakamali o pagnanakaw doon sa mga ibang tao. Amen? Ayun ang totoong repentance. Amen? Sana na intindihan natin. Kasi minsan iniisip agad natin, pinatawad naman ako ng Lord. Okay na 'yon. 'Di ba? Kung gusto mo talagang maituwid yung kasalanan mo, yung pagkakamali mo, tuwirin mo hindi lang sa harapan ng Lord, pati sa harap ng tao. Amen? Sabi ito, we want Him to touch our will and cause it to become aligned to His will. Amen? Malay mo yung paghingi mo ng tawad dun sa tao, ayun pala yung daan para maligtas din siya. Amen? Sabi, anong merong sa'yo? Di ba? At hindi natin alam yung purpose. Pero kung ano man yung restitution or pagtutuwid natin landas, tanggapin natin kung ano man yun. 'Di ba? Kasi minsan takot tayo sa accountability. Takot tayo dun sa accountability at takot tayo dun sa punishment ng ating kasalanan. Amen. Kung totoo tayo nagpatawad, naniniwala ko totoong paghingi ng tawad, naniniwala ko na handa tayong harapin kung ano man yung consequence ng ginawa nating kasalanan. Amen. Kunyari nagnakaw. Sinoli mo doon sa may-ari yung ninakaw mo. At sabi ng may-ari, hindi. Hindi ako mapayag na isoli lang, kailangan makulong ka. Kaya ba natin? Kaya ba natin harapin yun? O, pag nalaman natin ikukulong na tayo, wag na natin isoli na lang. Basta nakahingilan tayo ng tawad sa naniniwala ko, hindi yun yung willing ng Lord. Amen? Diba? Dapat merong justice. Amen. May totoong pagbabago. Okay? Sana naintindihan nyo po. Sabi sa Philippians 12-13, mga pala nito. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in both to desire and work for His good pleasure. Bubulol na kagad ako. Amen? Sabi, explains that believers should live out their salvation. Maraming hindi nakakaintindi na yung live out your salvation. Work out your own salvation. Kala nila, sinabing workout, trabahuin mo yung kaligtasan mo. Hindi po natin tinatrabaho yung kaligtasan natin kasi po ligtas na po tayo. Diba? Ang tumatrabaho ng kaligtasan, yung hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. Amen? Dahil natanggap na natin ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ang ibig sabihin ng work out your own salvation, hindi natin tinatrabaho yung ating salvation para maligtas tayo. Amen? Sana po naintindihan mo naintindihan po. Papaliwanag ko pa yan sa susunod na slides. Pag gusto ko maintindihan nyo mo kagad. Amen. Through obedience, recognizing that God is at work within them, providing the desire and power to live in the way that honors Him and brings Him glory. This involves a cooperative effort between human responsibility and divine enablement, where God's continuous work in the believer empowers them to make choices and action that align with His will, leading to a complete and satisfying spiritual life.
Amen. Ano ba ibig sabihin ng working out your own salvation sa verse 12? Sabi dito, a call to action. A call to action. The phrase work out your own salvation is exhortation for believers to be actively, ayun yung salita, actively engaged in living out the salvation God has already given them. Diba? Ang ibig sabihin ng work out your own salvation is actively engage in living out the salvation that God has already given them. Ayun ang ibig sabihin ng work out your own salvation. Amen? Wag po tayong kasi kahit kailan hindi po natin ma-work, hindi natin may earn ang ating salvation. Ang salvation po natin is a gift. It's a gift of God. Libre po yan. Amen? Hindi po siya kailangan mong trabahuhin. Diba? Hindi siya, pag sinabi mo kasi tinrabaho mo, hindi na siya pag-gift. Diba? Pinagtrabahuhan mo na siya. Di ba sa trabaho, pag binigyan ka ng pera ng kumpanya, dahil pinagtrabahuhan mo, salary tawag doon. Pero pag binigyan ka ng hindi mo pinagtatrabahuhan, ang tawag doon, regalo. Amen? Regalo sa'yo. Sabi dito, not self-effort. It is not about earning salvation, but about demonstrating the salvation already worked in you by God. Amen? Naintindihan, mas naintindihan pa, di ba? With reverence. The fear of trembling refers to a deep sense of awe and reverence for God's presence and work in your life, not fearful servitude. Amen? Sabi dito, do the right thing even no one is watching. Amen? Minsan kasi doing the right thing tayo, pas may nakatingin eh. Diba? Ang totoong doing the right thing is kahit wala nakakita. Diba? Tandaan natin, ang Lord ay omnipresent. Lahat ng sulok, kahit mag-isa ka pa, kahit nasaan ka pa, ando doon ang ating Panginoon. Kaya hindi natin siya pwedeng lokohin na pag gagawa ng kasalanan, pikit ka muna Lord. Hindi ganoon ang Lord. Lahat 'yon ipagsusulit natin. Amen? Lahat ng ginagawa natin, hayag man o hindi, pagsusulit natin sa Lord. Lalo na siguro yung mga tinatago-tago. Kaya kung meron ka tinatago-tago, ibigay mo na yan sa Lord. Amen. Nagkaroon ka na ng tunay na repentance. God's role in your salvation. Ang bang role ng Lord ng ating Diyos sa salvation? Sabi, God's divine provision. This God who actively works in believers. Ang Lord ang nag-work sa atin, hindi tayo yung nag-work sa Lord. Amen? Both giving them the desires to do His will and the ability to carry it out. Sabi dito, God's initiative. The Greek verb for works is in continuous present tense, emphasizing that God is constantly active in the believer's life. Amen? Kasi lagi nating sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi. Daw naniwala doon. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Amen? Lahat nasa Diyos. Kasi yung kanyang will, yung desire kasi, yung will kasi ng Lord is binibigay sa will natin. Pinagtatagpo. Kaya nagagawa natin ng kalooban ng Lord. Sabi dito, for His pleasure. The ultimate goal of God's work in you is that your life brings Him pleasure and glory. Amen? Tandaan natin, ang goal ng Lord sa atin is to bring your life brings Him pleasure and glory. Amen? Hindi sa ating glory, hindi sa ating pleasure. The relationship between you and God. Amen? Agreement o concurrence. This passage illustrates the theological concept of concurrence or agreement where human effort and divine action work together to accomplish God's purposes. Amen? Empowerment for obedience. You are not alone. Your struggle for obedience. God provides the spiritual power to live a life that is pleasing to Him. Amen? Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ng Lord. Amen? At dito rin yung ating mga kapananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya, na iisa rin din ang goal. Ay ma-obey natin ang Lord. And the foundation of grace, your ability to work out your salvation is built on the foundation of God's grace and His ongoing work in your heart and life. Amen? Ang foundation daw ng ating salvation is God's grace. Biyaya ng Lord. We want Him to touch our emotion and subdue its expression
of the negatives and releases only divine nature. Amen? Kasi ang mundo ay puro negative. Negative emotion. Diba ngayon, lahat ng naririnig mo, puro negative. Wala nang positive. Bible na lang ang positive. Kaya, dumikit tayo dun sa positive para yung mga ating mga negative na thoughts or expression, ma-release sa atin yung divine nature. Amen? Sabi nga, bad company corrupts good people. Amen? Kung saan ka lagi nandoon, ayun nagiging emotion mo, ayun magiging expression mo. Kung sasama ka lagi sa mga taong negative, laging may anxiety, hindi ko naman sinabi layuan mo sila. Amen? Pero wag ka mahawa sa kanila. Amen? Wag kang, ikaw maging good influence sa kanila, hindi ikaw yung ma-influensyahan. Baka magsabi sa'yo ng problema, ikaw din ang problema. Amen? Hindi iyon yung purpose mo, kundi uplift sila at ma-connect sila sa yung nagbibigay ng true peace and true totoong kapayapaan at totoong provision. Amen? Sabi we want Him to testify to our spirit so that we can become mature in our spirit to discern between good and evil. We can walk in the spirit of truth in our inner man. We can escape the corruption and decline the world. Amen? Sabi dito, ang Holy Spirit is magte-testify sa atin paano tayo maging mature. Kasi, yung ating mga natutunan, yung ating mga pag-aralan, kasi sabi nga, faith cometh from hearing and hearing the word of God. Pero, kung ang pakikinig lang, nakinig na natin at di natin na lalakaran, hindi po tayo nagmamature. Tandaan natin ang maturity, hindi sa ating narinig, kundi kung paano natin ito nilakaran. Amen? Kung paano natin ito ginawa. Kasi, minsan kasi, maturity, marami na akong alam sa Bible. Sa ulado ko Bible, alam ko na yung mga gandong teaching. Hindi yun yung maturity. Ang maturity ay sa gitna ng trials, sa gitna ng mga pagsubok, may apply mo yung mga natutunan. Amen? Kaya nga binibigyan din tayo, dinadaan tayo ng Lord sa mga pagsubok at trials para maging mature tayo. Amen? Maging mature tayo. At tinitingnan ng Lord kung paano tayo mag-react. Sabi dito, Hebrews 5:13-14, for everyone who partakes only of milk is acquainted with the word of righteousness, for he is an infant. But solid food is the poor mature, who because of practice have their senses trained and distinguish between good and evil. Amen? Ang kaibahan ng mature tsaka hindi ng infant, ang infant, may dumaan na hindi niya alam yung sense of good and evil. Amen? Hindi niya nadidiscern. Ganoon daw ang katulad ng bata. Diba? Bata nga walang kinakatakutan Diba? Wala siyang cautiousness. Hindi siya cautious. Hindi katulad ng mga matured na, cautious yan. May discernment yan. Nadidistinguish niya na natatrain siya sa senses between good and evil. Amen? Sabi, the passion is called for believers to move beyond lazy, superficial understanding of faith and to commit to as consistent. Amen? Sabihin ng superficial understanding of faith, alam mo lang, pero hindi mo kaya mag-commit, hindi mo kayang gawin. Ayun yung superficial. Tawag sa inyo ay mga tamad. Kasi hindi mo nilalakaran Kaya tawag sa iyo tamad. At sa Bible, ang laziness is kasalanan. Amen? Kasalanan ng laziness, ang pagiging tamad. Daily engagement with the Bible to grow spiritual maturity and discernment. Okay? 1 Timothy 4:1-3, but the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith and paying attention for the deceitful spirit and teachings of demons. Sabi niya, by means of hypocrisy, liars sheared in their own conscience as with unbranding iron, who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be grateful, shared in by those who are believed and know the truth. Amen? Sabi dito, darating daw ang panahon
Lalo na sa end of days na maglalabas ang mga deceitful spirit. Ano ba yung deceitful spirit? Pag sabi ng isang may tinanong, kung ikaw, tinanong niya daw si Satanas, kung ikaw daw si Satanas, anong gagawin mo para ang tao ay hindi sumunod sa Diyos o hindi maging maka-Diyos, hindi gawin yung ng Diyos? Sabi ni Satanas, hindi ko naman sila sasabihan na sambahin nila ako. Ang sasabihin ko lang malin mo yung sarili mo. Gawin mo yung gusto mo. Ayan yung mga, kahit hindi mo nasambahin si Kristo, gawin mo lang yung gusto mo. Gawin mo lang yung desire ng puso mo. Amen. Kasi ganda pakinggan di ba? Express mo yung sarili mo. Ayan. Diba, sabi nga ayan yung yung your own will. Gawin mo yung gusto mo. Pero hindi yun yung biblical. Kasi sabi ng Bible, gawin natin yung kalooban ng Lord. At hindi yung desire ng puso natin. Kasi sabi nga ng Bible, ang puso natin ay deceitful. Diba? Deceitful ang ating mga puso. Sinungaling. Diba? Hindi siya totoo. Amen. Kaya, maraming tao na kala nila ginagawa nila yung kalooban ng Lord, pero ang ginagawa pala nila ang kalooban ng sarili nila. Amen? Sabi dito, who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be grateful, shared in those who believe and know the truth. Amen? Sino ba yung nagpo-forbid ng marriage? Yung mga LGBTQ community. Diba? Ano sabi niyo, yung kasing marriage kasi dito, hindi ito yung totoong marriage kasi between man and woman. Sa kanila, ang gusto lang marriage between man and woman. Kasi ang problema nun, hindi siya nag-create ng light. Diba? Ang man and man, hindi yan mag-create ng light. Ang i-create niyan, death. Kahit yung woman and woman, hindi yan mag-create ng light. Ang kine-create niyan, death. Bakit ko nasabi? Pagsamahin mo yung dalawang lalaki sa isang isla, pagbalik mo ng 15 years, ano maabutan mo? Dalawang kalansay. Kahit babae sa babae, pag inabutan mo, dalawang kalansay. Pero pag pinagsama mo sa isla ang isang babae at ang lalaki, after 50 years, pagbalik mo, meron ng community sa isla. Nag-create siya ng life. Amen? Ayun yung ibig sabihin. Ayun yung gusto ng kaaway. Is to hindrance life. Diba? Di yun yung design ng Lord. Amen? Sabi dito, kailangan natin share yung truth. 2 Peter 1-4, sabi nila, love is love daw, pero it not created life, it will create death. 2 Peter 1-4, through this, He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped to the corruption that is in the world on account of lust. We want the Holy Spirit to lead us to God the Father and mature us in our relationship as a true Son of God. Amen? Sabi dito sa Romans 8:14-17, for all those being led by the Spirit of God, these are the sons and daughters of God. For you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received the spirit of adoption as sons and daughters, by which we carry out Abba, Father. The Spirit Himself is testify with our spirit that we are the children of God. And if the children, heirs also heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Sabi, those who led by the Holy Spirit are adopted as a children of God. Amen? Check natin yung ating life. Ano natin? Tayo ba, pinangungunahan ba tayo ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit ba ang nangunguna sa atin o yung sarili lang natin? Amen? Anong ibig sabihin? Hindi naman, Lord, ano gagawin ko?
Maghuhugas ka lang ng plato, Lord, gagawin ko ba to? Punta ka lang sa CR, Lord, gagawin ko ba to? Hindi yun yung ibig sabihin na lahat ng bagay tatanong mo pa sa Lord. Di ba? Kailangan lakaran mo yung salita niya, led by the Spirit ka na. May lakaran mo yung ano niya, yung prinsipyo niya. Di ba? Kasi pag isang tatay at nakikita niya yung kanyang anak na naglalakad, hindi naman niya utusan, lumakad ka, o 2 hakbang lang ha, o 3 hakbang. Pag naglalakad ba yung anak mo, ginaganon mo ba? Kanya, okay, naglalaro siya ng laruan. Ito yung lalaruan mo, ito yung dapat ganito paglaro mo ha. Kumbaga, nagiging tyrant ka sa kanya. Hindi yung gusto ng Lord. Amen? Ang Lord, pag nakita ka niyang naglalakad at alam naman niyang pinanonood ka niya at naglalaro ka ng tama, hayaan ka niya. Amen? Hayaan tayo ng Lord. Hindi naman tayo bayat may sasawayin ng Lord na ano yung lalaruin natin. Amen? Kasi kung nalakaran natin yung kalooban niya, naniniwala ako, yun yung will ng Lord. Kasi binibigay niya yung desire niya sa desire natin. Kaya nagagawa natin yung will niya. Sabi dito, the Spirit enables the believers to call God Abba Father, provides inner assurance of their sonship, and establishes them as heirs with Christ of God's glory, which includes sharing the Christ suffering before the ultimate glorification. Amen? Maraming mga tao na nagkakaroon ng maling sense na pagiging Kristiyano. Kasi sabi niya, pag naging Kristiyano ka ba, wala ka namang problema. Alis din ba na Lord ni Jesus yung problema? Sabi, yung problema natin. Hindi. Diba? Hindi. Kundi, dadaan pa rin tayo. Katulad din nila. Pero, ang kagandahan lang natin is kasama natin ang Lord sa paglalakad natin doon sa mga problema natin. Diba? Meron tayong assurance na kasama natin si Lord. Diba? Hindi naman sinabing aalisin yung problema. Diba? Yung tandaan natin, si Abraham, yung patawid din sila ng Red Sea, nasa likod niya ang mga Egyptian, nasa harapan niya ang Red Sea. Anong ginawa ng Lord sa kanya? Anong ginawa ng Lord sa kanila? Diba? Sabi ng Lord, iangat mo yung tungkod, hahatiin ko yung Red Sea. At yung nga ginawa nila. Diba? Nawala ba yung Red Sea? Hindi naman nawala yung Red Sea. Nag-vanish ba yung Red Sea? Natuyo ba yung ano? Nawala talaga totally yung Red Sea? Hindi. Nagkaroon ng escape. Diba? Minsan kasi, may mga problema tayo, pero binibigyan tayo ng Lord ng tamang daan. Nawala ba yung problema? Hindi. Binibigyan niya tayo ng daan. Sabi po, those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He will be the firstborn among many brothers and sister. Amen? Ito, naniwala ako na kung totoong niligtas tayo ng Lord, kung totoong niligtas tayo ng Lord, nakadestina tayo sa Kanya. Amen? Ibig sabihin man nun, kung niligtas ako ng Lord, okay na akong gumawa ng kasalanan. Kasi nakadestin naman ako sa Kanya. Hindi yun yung tamang attitude. 'Di ba? Kasi ang totoong nakadestin o merong totoong kaligtasan, hindi magpapatuloy sa kasalanan. Amen. Hindi siya magpapatuloy. Kaya yung taong sasabing, tinanggap ko ng Lord, okay na akong gumawa ng kasalanan kasi ligtas naman ako. Hindi ako naniniwala na totoong naligtas siya ng Lord. Kundi, mali yung kanyang kaisipan. Kasi ang totoong niligtas ng Lord, hindi na nagpapatuloy ng kasalanan. Oo, nagkakamali, nagkakasala, pero hindi nagpapatuloy. Hindi niya kayang mamuhay sa kasalanan. Amen? Ayun yung mga taong nakapredestined maging image of His Son. Amen? Kaya, naniwala ko totoo tayo niligtasan ng Lord, yung kaligtasan na yon hindi na mawala kasi nakadestina na tayo doon. Amen? Nakadestina na tayo doon.
Sabi, God, out of His eternal love and for knowledge of His chosen people, predestined them to become like His Son, Jesus Christ. The indwelling of the Holy Spirit within our body, not just our spirit, will be the reason for our life, victory, and success. Amen? Ang Holy Spirit, ang magbibigay sa atin ng kalakasan para tayo maging overcomer. Amen? Tandaan natin, yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. The Holy Spirit filled Jesus without measure and led Him into the wilderness for 40 days and 40 nights. Amen? Tandaan natin, bago yung ministry ng ating Panginoong Jesus, katapos niyang magbaptize, di ba, ang Holy Spirit bumaba sa kanya. Tapos, pagkatapos noon, niled siya ng Holy Spirit sa wilderness para mag-fast. Amen? Para mag-fast. Sabi dito, ang isang niya doon is para ma-prepare ang kanyang physical flesh at bago mag-ministry at maka one-to-one niya na o one-on-one, di pala one-to-one. One-on-one niya na si Satanas. Amen? Para i-kumprontahin niya na si Satanas. Diba? At managumpay na ang ating Panginoong Jesus. Sabi dito, He was led by the Holy Spirit. Sabi sa Luke 4:1, now Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and He was led around by the Spirit in the wilderness. Amen? Pagkatapos siyang sa Jordan River, nagbaptize siya ay dinala ng Holy Spirit sa wilderness para mag-fast. Sabi, Jesus was tempted in every way and was yet without sin. Amen? Tinep ang ating Panginoon sa wilderness in every way. 3 times siya tinest ng Satanas, pero hindi nagkasala ang ating Panginoon. For we do not, sabi dito sa Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who has been tempted in all things just as we are, yet without sin. Amen? At doon makita natin na ang ating Panginoong Jesus bilang high priest, naramdaman niya kung ano yung struggle natin. Amen? May struggle tayo, di ba? May struggle tayo sa mga bagay-bagay na minsan hindi pa natin maibigay. At naintindihan tayo ng Lord. Kasi siya mismo ay naranasan niya yung pinaka-weak na kalagayan niya. Pero ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagkasala. Amen? Tayo ba pag nagkakamali tayo, hindi naman tayo perfecto eh. Ang ating Panginoong Jesus, perfecto yan. Amen? Perfecto siya. Sabi dito, hindi siya nagkasala. Amen? At naranasan niya yung paano maghirap katulad ng tao. Amen? Nagutom siya, nauhaw siya, diba? Napagod siya, kaya nga siya nagpapahinga, inantok siya dahil natulog siya, diba? Kumbaga naranasan niya yung buhay bilang tao. Amen? At makita natin dito, alam niya rin yung ating mga kahinaan. Amen? Alam niya rin yung ating mga kahinaan. Unlike the previous high priests who were flawed in sin and sinful themselves, Jesus is perfectly capable of understanding and sharing in human weaknesses. Jesus experienced all the same temptation and struggle that people face: pain, fatigue, hunger, betrayal, and pressure, but He never gave in to sin. Sabi, in essence, Jesus bridges the gap between humanity and God, offering both compassion, understanding, and perfect sinlessness, which allow us to find strength and comfort in Him. Hebrews 2:18 sabi, for since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. Amen? Diba? Ando dun yung encouragement ng ating Lord. Diba? Every time na natatempt tayo. Amen? He knew the strategies of Satan that he uses on human flesh and mind. He is now able to help us through the same Holy Spirit. Amen? Kasi minsan, pag may nag-encourage sa atin, mas credible kasi yung nag-encourage sa atin na yung taong ino dumaan din dun sa
pinagdadaanan natin. Totoo ba? Diba? Yung taong nag-encourage sa atin, no, nagbibigay sa atin ng kalakasan, yung mga taong dumaan din dun sa ganung klaseng pagsubok. Diba mas nararamdaman natin, mas nagiging credible. Amen? Kaya ang ating Panginoong Hesus, diba, credible siya sa tumulong sa atin kasi alam na alam niya, diba, siya mismo nakaranas nun. Amen? Being an inhuman na physical katawan, tsaka pag-iisip. Sabi, He was sent to this world in a human body so that He could taste firsthand the attacks of Satan on a human life. He felt its full onslaught in likeness of human flesh. Amen? Mismo ang ating Panginoong Hesus, naramdaman niya kung paano tuksuhin, kung paano lahat ng pwede nating idaing naramdaman niya, naranasan niya po lahat. Kaya handang-handa siyang tulungan. At sabi niya sa iyo, alam ko anak, kung anong pakiramdam nung nararamdaman mo. Ay nung nakikipagsimpatay siya sa akin. Amen? Sabi dito sa Hebrews 2:9-10, kaya minsan, pag naisip mo ang hirap-hirap ng buhay, kung maiisip mo lang yung hirap ng dinaanan ng ating Panginoong Jesus, yung dinadala niya yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Siguro, higit pa yung hindi natin maiyan tulad yung ginawa ng Lord. Wala pa tayo sa kalangkingan ng Lord. Amen. Sabi dito sa Hebrews 2:9-10, but we do see Him who was made for a little while lower than angels, namely Jesus, because His suffering and death crowned with glory and honor, so that we are, by the grace of God, He might taste death to everyone. But it was fitting for Him, for whom all things and through Him, all things in and bringing many sons to the glory of, to perfect, and the originator of salvation through suffering. Amen? Amen? Sabi ko nga lagi ando doon na siya sa kalagayan kalagayan ng ando doon sa katabi ng Diyos Ama Hindi naman niya pwede naman niya sabihin na pwede naman siya hindi bumaba pero sabi nga bumaba siya sa lupa nag-anyong servant, 'di ba? Yung mga anghel nagpupuri sa kanya sa langit. Tapos pagdating niya dito, nukotya-kotya lang siya. Sa Hebrews 2:14-15, therefore since the children share in flesh and blood, as himself likewise are also partook all the same, so that through the death he might destroy one who has the power of death, that is the devil, and free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Amen? Amen? Sabi niya, tinanggal niya na yung power of death. Ano ba yung power of death? Yung the law of death, yung law ay nagbibigay ng death at slavery, at tinanggal niya yon. Amen, sa atin. Kaya nga there is no condemnation in the Lord. Hindi na tayo kinokondemn ng law, kasi yung righteousness natin hindi yung pagtupad ng law, kundi yung righteousness natin galing sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya yung law of death and sin is tinanggal, dinestroy ng ating Panginoon. Sabi, when Satan had finished every temptation and failed, he left him. Luke 4:13-14. Sabi dito, and so when the devil had finished every temptation, he left him until an opportune time. And Jesus returned to the Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through all the surrounding region. Sabi, then Jesus returned in the power of the Holy Spirit. This is the same purpose of the Holy Spirit has given to us, to lead us into a battle with enemy and to dismantle his influence and power in our body and soul. Amen? Kung alam nyo lang yung ano naka-equip sa atin,
kung alam lang natin kung ano yung meron tayo na binigay ng ating Panginoong Jesus, ang Holy Spirit, which is a person, siguro lahat ng bato ng kaaway, kung alam lang natin, kasi minsan wala tayong understanding kung alam lang natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa atin, yung takot, yung pangamba, nawawala. Amen? Nawawala. Sabi dito, by depending on the power of and the presence of the Holy Spirit, we can shut down out the influence of Satan in our body and mind and emotion. We can choose to allow the Holy Spirit to strengthen us from the on high, so that Christ can dwell in His fullness in us. Ephesians 3:16-17, that He would grant us according to the riches and glory to strengthen with power through His Spirit and inner self, so that Christ may dwell in your hearts through the faith, and that you being rooted and grounded in love. Sabi, the Holy Spirit works within us so that the life, nature, and power of Christ can be made manifest in us. Amen? Kaya nagmamanifest ang Christ, kaya nagiging Christ-like tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Diba? Kasi nare-reveal sa atin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nagpapareveal ito ang Holy Spirit. The Holy Spirit is sent to help reveal Christ as to the world, so that we are true witnesses, amen, of what Jesus did on the cross is true and amen. The gospel of Jesus is proven to bring forth fruit that remain. It is able to reproduce Christ in human flesh. The spirit of the world and the spirit of the Antichrist reject clarions of the gospel. Amen? Kapag ang isang turo ay hindi naniniwala sa death, resurrection, burial, and resurrection of Christ, at hindi divine si Kristo, ayon ang spirit of Antichrist. Amen? Yun ang spirit of Antichrist. 1 John 4:2-3, sabi dito, by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which has heard is coming, and now it is already in the world. Amen? Sabi, konting panahon lang. Yung spirit kasi, andi dito na. Pero yung man of lawlessness, i-reveal yan sa pagkatapos ng rapture. Amen? Hindi na natin makikita yun kasi na-rapture na tayo. Kasi pag rapture natin, tsaka lang may reveal yung the man of lawless, o the sinless man, as the sin, yung nag-ano ng desolate. Sabi, the spirit of the world rejects any claim that Jesus Christ can manifest in human flesh. And again, ano yung mga samahan na hindi naniniwala si Kristo ay God in human flesh. Di ba? Maraming mga ano yan, mga iglesia, Muslim, Seventh-day Adventist, yan, yung mga samahan na yan na hindi nila kiniklaim na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na nag-human flesh. The spirit of this Antichrist refutes this possibility that is life, nature, and power, and the presence of Christ can come forth in human flesh, but Christ it is in us. His nature is in us. His name is in us. His indestructible life is in us. If we believe that Christ it is in us, then we must allow the Holy Spirit to strengthen our spirit man to maturity, so that He can manifest this Christ fully. Amen? Sa 2 Corinthians 3:17-18, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. But we unveiled faces, looking as in a mirror at the glory of the Lord, are being transformed in the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Amen? Sabi din, it teaches that where the Holy Spirit resides, freedom exists, enabling believers
to behold God's glory and transform into Christ's image, progressing from one degree of glory to another through this divine work. Sabi dito, we need to look into the mirror. Tignan na natin mga mukha natin sa mirror. The face of Christ is in us. Titignan naman natin. O yung makikita natin yung sarili natin. Minsan ganun lagi nakikita natin yung sarili natin kasi yung sarili lagi natin ang nasusunod. So that we will be transformed in the same image from glory to glory. We must know this treasure, it is an earthen vessel, and allow the Holy Spirit to bring it out to the full manifestation. Amen? 2 Corinthians 4:7. Medyo napahaba na tayo. But we have this treasure earthen containers so that the extraordinary greatness of power will be of God and not from ourselves. Amen? No matter what happens to our body and soul, the Holy Spirit will manifest Christ in our spirit to the world through the same body and soul. 2 Corinthians 4:11 to 12 and 16. For we will live, are constantly being handed over to the death because of Christ, so that the life of Jesus may also be revealed in our mortal flesh. So death works in us, but life in you. Therefore, we do not lose heart, but through our outer person is decaying, yet our inner person is renewed day by day. Amen? Sabi dito, bagamat ang ating mortal body ay tumatanda, napapagod, tandaan naman natin, yung ating spirit, ang ating inner man is renewed araw-araw. Amen? Sabi ng isang pag-aaral, ang tao daw na lagi nagpe-pray at nagbabasa ng Bible at nagpupunta ng church is mas mahaba daw buhay. Ito ba yun? Mas mahaba daw ang buhay. Amen? Ayun yung kanilang pag-aaral. Kaya kung gusto nyong mahaba yung buhay, huwag kayong magmukmuk sa bahay. Amen? Kasi baka umikli ang inyong buhay. Hindi, ayun lang yung pag-aaral. Hindi ko alam kung sino yung mga sinorvey nila. Pero ayun daw yung naging nakita nila sa pag-aaral nila na ang taong nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, nakipag-fellowship sa mga brothers and sisters, ayun daw yung mga mas mahaba ang buhay. The Holy Spirit will strengthen and inspire and renew our inner man daily. The Holy Spirit has been assigned for this very purpose, so that Jesus' name, nature, power, and presence will be revealed in our body. Amen. Last, 2 Corinthians 5:4-5. For indeed, we who are in this tent groan, being burdened, because we do not want to be unclothed but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life. Now, He who prepared us for this very purpose is God. He who gave us the Spirit as a pledge. Amen? Mukhang napahaba na po tayo. Hanggang doon lang naman po ang ating ang aking i-share. Ang gusto lang iparating dito na tayo man bilang nasa physical flesh, kaya mag-manifest ang Christ-likeness sa pamamagitan ng banal na Spirit. Amen? Without the Holy Spirit, hindi natin kayang magawa kung ano man yung pinapagawa ng ating Diyos sa atin. Amen? Kasi ang ating Panginoong Hesus din, di ba? Yung nandito siya sa lupa, tandaan natin, kailangan niya ng Holy Spirit. Di ba? Kasi ang Holy Spirit ang magpapalakas sa kanya bilang physical. Kasi nasa physical na body siya eh. Kaya kailangan niya ng Holy Spirit para mag-enable siya doon sa will ng Lord, sa will ng Father. Amen? Kaya sana po naintindihan nyo, medyo mabilis kasi medyo mahaba pala tong message na to. Kung meron kayo tanong, pagsalusaluhan natin. Amen? Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, na namuhay kami, Panginoon, sa yung kalooban, Panginoon. At makita namin, Lord, yung revelation sa amin
kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At bilang nagkatawang lupa, makita namin, Lord, na maasahan namin, Lord, na makakasama ka namin, Lord. Yung mararanasan namin, Lord, wala pa, Lord, sa kalingkingan naranasan mo po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo po, Panginoon. Maraming salamat sa banal na Espiritu na mag-empower sa amin upang ma-reveal sa amin ang Christ-likeness, ang image ni Christ sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, kung ano man yung kakulangan namin, Lord. Maraming salamat sa strength mo po, Panginoon, at yung tunay na repentance, Panginoon, ay maranasan namin, Panginoon. Maraming salamat. I-bless mo, Lord, ang bawat isa, at ikaw po ang may taas, Lord, sa buhay namin. Lahat ng ito, Lord, ay binabalik namin, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. At dadako na po tayo sa pagbibigay. Sabi nga, yung pagbibigay po ay sabi ng Lord, the Lord love the cheerful giver. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Kaya tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, sa aming mga kaloob, ang aming mga tithes and offering. Maraming salamat, Lord, na makita mo, Lord, na magbibigay kami, Lord, ng masaya. Hindi kami naobliga, Panginoon, kundi binabalik lang namin, Panginoon, yung binigay mo po sa amin. Kasi ikaw po, Lord, ang nagbigay ng buhay sa amin. At kung ano man tinatangkilik namin, ikaw po, galing po lahat sa iyo yan, Panginoon. Binabalik lang namin, Panginoon, dahil hindi namin pinanghawakan kung ano man meron kami, Panginoon, na maging dependent kami dito, Lord. Kundi maging dependent kami, Lord, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. I-bless mo, Lord, ang bawat isa. At magamit mo po, Panginoon, ang mga pagkakaloob namin sa mabuting paraan, Lord. Maraming salamat po. At i-bless mo, Lord, ang bawat isa, bawat pamilya, bawat negosyo, bawat nagtatrabaho, bawat nag-aaral, Panginoon, bawat nag-aalaga, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maitaas sa bawat pamilya, Lord, ng JFDC, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at lahat ng ito, Lord, ay binabalik namin, Lord, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.